kababayan, itong defense lawyer ni Sara Duterte, tila yata bangag din. Bakit? Kasi nagrereklamo ang defense lawyer ni Sara Duterte o yung pinaka-lead defense lawyer niya na si Miss Minchin o si Season. Si Attorney Season ba yun? Na kung saan nagagalit siya at gusto niyang ipabura ang post ni prosecution lawyer Attorney Ligutan. Boom! Oo. Eh alam niyo naman sino to? Si Attorney Berna. Si Attorney Berna kasi gumawa ng ng bagong memes kaya tuloy tumama sa kanya. Oo, ano ba yung gusto mong sabihin? Kasi nga mga kababayan, nagrereklamo si Attorney Season aka Miss Minchin sa online post ni Attorney Ligutan. Okay? Ngayon ang problema ko ito. Tila yata napaka-double standard naman na ni Miss Minchin. Ano po? Bakit ko nasabi? Kung nagrereklamo yung defense lawyer ni Sara Duterte sa post na yon na wala namang pinangalanan, ano pa yung ginawa ni Pia Cayetano? Nakukuha ninyo? Direk, Senator Judge yun eh. Exactly. 'Di ba? Kung mabaligtad, halimbawa, ang nagkaroon ng posting ng may manipulasyon at splice video, halimbawa po, nanggaling sa, sabihin na nating, pabor sa prosecution. Di ba magrereklamo rin sigurado itong putang inan si Miss Minchin, di ba? Sa tingin nyo, yun ang nakikitaan ko dito ng pagka double standard po mga kababayan ko. Yan si Miss Minchin, di ba? Nakita naman po natin at napanood na pinost ni Pia Cayetano yung video na kung saan si Chel Jokno po ay may sinasabi doon na pumapabor, inedit kasi para pumabor sa sinasabi ni Petra. Okay? Mas malupit to, Miss Minchin. Si Pia Cayetano, gumawa ng posting ng ganon, wala kayong komento. Bakit? Kasi pabor sa inyo, putang ina nyo. Tama ba ako mga kababayan? 'Di ba? Dapat nating punahin 'yan. Samantalang dito sa post ni Attorney Ligutan tungkol sa pag-iyak nito ni Attorney Ferrer na misleading is allowed daw. Walang pinangalanan, walang sinabing abogado, kung hindi yung patungkol sa batas. At lalo na pagdating sa pag-aabogado. Nakuha nyo? Ganon kabangag itong mga putang inan to. Ito muna, pakinggan muna natin iniiyak nito. Sige, tira, Miss Minchin. And the rules on impeachment Dito, under Rule magsimula. 18, please, in the middle, there on the matter of the cross-examination question that Attorney Ferrer asked the prosecution's witness. And I have here a transcript because I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Because as far as I'm concerned, impeachment court is also a court of decorum. And the rules on impeachment under Rule 18 actually prohibits participants, especially lawyers, from commenting about the merits of the case. Now, one may argue that this isn't about the merits of the case, that he probably was just commenting about what ought or ought not to do in a cross-examination, but we're not naive. Alam nyo, ramdam na ramdam ko yung pag-iyak o pagkabahala ni Miss Minchin. Sa totoo lang po mga kababayan ko, mamay susunod natin dito kung paano natin mapapakita talagang ligwak na si Sara Duterte talaga eh. Ano to, Miss Minchin? Dinadivert mo ba ang issue sa mga, yung tunay na nangyaring nangyari sa impeachment na kung saan napakalinaw, nasabit talaga yung bangag na si Sara Duterte?
Kaya ang ipinapasok mo yung napaka-nonsense at baseless na pag-iyak mo at pagpuna sa isang post na walang pinatukuyang pangalan at walang mali namang dapat makita. Kumpara sa isang senator judge na may kinikilingan na at pabor na pabor pa sa defense team nyo. Mga putangina nyo. Diba? Oh. What the private prosecutor is talking about. He's here. He can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste. Bad taste. Di ba? Mga iyakin pala kayo eh. Oh. To do this at this time. Oh. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this... Alam mo, Miss Minchin, wag mo na kaming paikot-ikotin sa haba ng kaka-English mo. Kahit saan mo dalhin niyang iniiyak mo, walang mali doon sa post na yon. 'Di ba? Oh. Paul, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility. Your Honor? No, I'm not yet done, Your Honor. Kasi naman kasi, may pa-baby epic ka pa eh, tinan mo. Magsusungit ka na I'm not done yet eh. Yung tira mo parang tapos na. Di ba? O, tingnan nyo to Humility. O. Di ba? Kung ako yung sinasabihan niya, isipin ko tapos na. Humility. May ganong effect pa eh. O, di tapos na. O, Your Honor, sasagot na ako. Eh, loko-loko din pala to eh. O. Your Honor? Ang tagal sumagot. O di syempre, sasagot ka ngayon, didepensa ka. Your Honor, ano sagot niya? No, I'm not yet done, Your Honor. Huwag ka kasi magpabebe. Diretsuhin mo na kasi, di ba? Paarte-arte ka pa eh. Iayo natin ang pag-arte sa itsura. Kaya ako hindi ako nag-iinarte eh. Di ba? Oh. In fact, I have asked one of our lawyers to review the actual transcript from the video that transpired between the prosecutor and Attorney Ferrer, and it would seem that in the heat of the exchange, or in the passionate exchange of the arguments between the prosecutor and Attorney Ferrer was not even actually referring to misleading questions as... Oy, nagpapalusot na. Ito yung mga kaiksena yung palusot dun sa sinabi ni Attorney Lorna Capuna na hindi pwede, bawal yung misleading question. Anong sagot ni Palengkera? Si Berna? Sabi, misleading leading question are allowed. allowed. Oh. As implied in the social media post of... Ba't hindi mo sinabi? Sabihin mo yung sinabi ni Ferrer. Inanta si Miss Minchin talaga. Napaka-bias nyo talaga, mga hindot kayo eh. Di ba? Pupuna ka, tapos hindi ka naman pala magiging tapat at bias. As implied in the social media post of Attorney Ligutan. In fact, it's here. The court can confirm this from a replay of the video. Attorney Ferrer, sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? The witness answers, ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.2 ay proof of success. Attorney Ferrer, hindi. Sorry, Your Honor, please. Attorney Capunan, let the witness answer, Your Honor. Mr. Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness mid-sentence, Your Honor? Attorney Ferrer, Your Honor, please, can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later during redirect, Your Honor. And Attorney Capuna, not all questions can be answered by yes or no. This is the meat of the contention of the argument between Attorney Capunan and Attorney Ferrer. Attorney Ferrer responded, I am on cross, Your Honor, please. And the presiding officer said, counsels.
Attorney Kapunan responded, "Never mind if you are on cross, Your Honor. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross." This was the first time that the matter of misleading questions was actually raised by Attorney Kapunan. And Attorney Ferrer, for some reason, said they are allowed, but she was pertaining to the fact that the questions to which a yes or no answer may be answerable are allowed. She's not referring to misleading. I mean, Oh! Todo tanggol, di ba? Alam mo, madam, wag nyo na hong ipalusot pa. Yung pagsasalita ni Attorney Berna o ni Ferrer, halatang halata naman natin nung sinabi niya yun. Talagang sumagot siya agad. Intention niya talagang sagutin yung tanong ni Attorney Lorna Kapunan na hindi pwede ang misleading question dito. Ano sagot kagad? They are allowed. Mataray pa nga sumagot eh. Wala siyang ibang ine-example doon, ha? Na kung anong dahilan dahil tinatanong ba o para sa yes or no. Maliwanag na sinagot niya yung tanong na they are allowed. Nakuha nyo? Mamaya, ipapaulit natin yung video na sinabi ni Ferrer, yung tanungan nila ni Attorney Lorna Kapunan. So hanggang dyan lang muna. So makikita po natin dito mga kaiksena, tinatawag talagang double standard pagdating po mga kaiksena sa mga bangag na mga DDS, kagaya ng bangag na si Sara Duterte. O eto, pakita ko sa inyo mga kaiksena yung isang video, ha? Nasaan na yun? Pakita mo natin, ha? Wait lang. Saan na ba? Ayan, ito. Virgil, just your reaction to the manifestation of the lead defense counsel about your post on social media, please. Right, supposedly, no? Oh. What I posted was, it was a statement of what the law says, eh. Oh. That's what I posted. So kung whatever the action ng defense, sa kanila na yun. I just don't think na just because nagpa-participate tayo sa trial, walang prohibition kung ano man. In stating without adding anything to what the law or the rules are saying. Ulitin ko po, no? Napakalinaw naman, di ba? Yung pinost niya ay yung patungkol sa batas. Sabi niya nga, walang bumabawal patungkol doon. Lalo na kung wala kang binawas, wala kang dinagdag, at wala kang tinukoy na tao o pinatutungkulan na tao. Itong putang ina si Miss Minchin, iyakin eh. Di ba? May pagtanggol lang yung kanilang abogadong si Berna. Di ba? Obvious na obvious eh. Oh. Klaro po sa rules of court Oh. na yung misleading questions hindi po allowed. Oh. So kung makikita nyo sa four corners Oh. ng post ko, no? Wala dun eh. It doesn't add anything Wala. other than ano yung nakasulat sa rules of court. Sir, And but do you agree with the defense counsel's position na yung pagkakasabi ng it is allowed was not allegedly referring to Okay. the misleading statement? Yan. Oh, yan na yung sinasabi ni Miss Minchin. Oh, ito muna tayo Oh. that time that I will not comment to that. I think I am wise enough to know if ever I am about to cross the line. So, I will ulitin ko, no? Yung four corners ng post ko, it is a statement na alam ng lahat ng law student saka lahat ng abogado. Hindi po pwede yung misleading questions kahit saan, kahit kailan. Pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman. Hindi po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all due respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Wala. Nothing. Nada. So yung reaction, if they felt alluded to, sa kanila na po yun. Pahiya, di ba?
pahiya ang defense team ni ni Sara Duterte bangag. O bahala kayo. Kung sa pakiramdam ninyo, para sa inyo, no, sa inyo tumutukoy, sa inyo na yun, bahala kayo dyan. Basta wala akong pinangalanan. Kumbaga nga sa kasabihan, bato-bato sa langit, pag tinamaan putok. Diba? Oh. You believe your comment was not done in bad taste? Of course, I mean, Dwight, this is the question now. Oh. If you post something like due process is found in the Constitution, is there anything illegal to that? Just because nagpa-participate tayo sa trial, hindi po tayo pinagbabawalan to post ano yung sinasabi Ng batas. ng batas. So diba? long as hindi po tayo nagdadagdag ng pangalan, ng value, or even interpretation. Tama ka dyan, Putpanpan eh. Yun ang maganda ron. Kasi ang galawan kasi ng mga bangag na mga DDS at tagapagtanggol ni Sara Duterte bangag. Magpakalat talaga ng kalituhan para do sa mga madaling mautong mga kababayan natin. Kayo, mauto ba kayo? Hindi kayo mauto-uto kasi hindi kayo DDS. Hindi kayo mga bobo. Mga bobo DDS yung nauto at naniniwala dyan sa mga Duterte bangag. Oh. I could have understood the problem kung sinabi ko doon, ano yung interpretasyon ko sa batas. I didn't interpret anything. Okay. Yun na yun. Yung time is, I could post that anytime. Oh. You know what I mean? I could post that anytime. Ulitin ko po. Klaro po sa rules of court. Isang bagay po. Yun po yung tinuturo ko sa aking mga estudyante. Yun. So parang sa akin, by just stating ano yung nasa rules of court, ulitin ko, without naming any person, without putting a context or hinting to that I'm alluding to anybody, with all respect po, this is free country. Hindi po bawal mag-posts on one thing. Ano yung nakasulat sa batas, ano yung nakasulat sa rules of court. Are you not pertaining talaga dun sa nangyayaring proceeding? Okay, I will not answer that question. Sir, but is the defense overreacting in your opinion? I will not answer the question. Sir, what do you make out of the presiding officer's warning? I lack your personal, but my Facebook page is still very much it's on. That's my Facebook page. So ulitin ko po, no? That was just a posting of what the rules are saying. Nothing more, nothing less, walang interpretation. So kung may tinamaan man po, sorry. Simple na explanation na yan, kaso direct. Mas matalino ang mga DDS shit, kaya no comment na ako dyan. Basta, misleading pwede yun. Hindi nyo buburahin yung post. Why would I? Buburahin ko ba? I mean, hindi po allowed ang misleading question. Hindi ko yan buburahin kasi yun po yung nakasahag sa ating rules of courts. Buti sana kung I name somebody. Buti sana if I said this is regarding this. Even that, no? Kung pwede pang i-argue na there's nothing wrong with that. Basahin nyo yung posts. So in other words, hindi subjudice yun. For me, hindi. Kasi nga, that's your problem. That's your problem. Like what I said, kung pwede ako mag-post anytime, 24-hour a day, I think that is part of my right as a human being to post something na sa tingin ko ano yung nasusulat sa rules of courts. Walang bad faith, walang bad faith, walang malice. It's just like saying 1 + 1 = 2. At that particular time, inside an impeachment case. No misleading question is allowed is as true as the sun rising from the east and setting at the west. 1 + 1 = 2.
There's nothing illegal about it. parang 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 nakatungtong pa rin siya dun sa loob ng impeachment court no, kung magpaliwanag Siguro ang cool na itong maging teacher, no? O siguro matututo ka talaga pag ito teacher mo o professor mo no. Oo. Ang galing magpaliwanag si Miss Minchin, dadalihin ka pa sa pataray-taray ng muka Ang ano naman. Awit na. Di ba? Pero attorney, how did you feel that you were not given a chance to explain yourself? Wala ganun kasi talaga galawan ng mga bangag Tingnan mo. Your Honor, good afternoon. Tingnan mo I Ano may tsura di ba? Galit na galit yan Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan, direct. So, ngayon, bago natin laktawan yan, may isa pa akong ipapakita sa inyo na kaugnay dyan. Oo, mga kababayan ko, ha? Papakita ko sa inyo yung, asan na yung history ko dito. Wait lang. Nawala. Ito pala, sorry. Tataka ako Saan na yun? Ito ba yun? Ay, hindi. Yan. Iginit ng prosekusyon at Ito para sa mas mabilis na yan, para legit talaga na balita iginit ng prosekusyon na dapat isang tabi ng impeachment court ang anilay pag-iyak ng depensa. Tingnan mo nga pati sa balita, pag-iyak ang tawag sa inyo. Sabi ni Robert Wong, hirap na talaga lumebel sa utak ng mga DDS. Sobrang baba na Kung may 0, sila negative. Dahil sa social media post ni Private Prosecutor Amando Ligutan. Wala naman daw kasi itong nilabag na batas sa korte o ng korte. Dahil mula sa batasang pambansa, nangungun sa Maliwanag Pinakita ko lang sa inyo na nabalita yan, mga kaiksena. Talagang pinick up talaga yan. Di ba? Biggie TV. Salamat sa pakape. Uy, kaping Batangas. Sarap yan Ngayon, mga kaiksena, bago ko talaga iwanan yung issue na yan. Wait lang. Ano ba sabi dito? Yan dito pala. Sige, play na nga natin to. Jiggy, una sa lahat, wala raw pagsisisi. Itong si Private Prosecutor at Attorney Amando Virgil Ligutan, dito nga sa kanyang social media post, kaugnay doon sa misleading questions. At higit sa lahat, hindi raw niya buburahin itong kanyang post nga kahapon dahil wala naman daw siyang nilalabag na anumang panuntunan para sa mga abogado. At kung babalikan natin... Kaya may nilalabag nga yung abogado ni Sara Duterte. Baligtad, no? Jiggy, kahapon, Ayan kasi ito na, Ito yung post ni Attorney Ligutan. A principle all lawyers and law students know by heart. Ano yan? Misleading questions are not allowed even on cross-examination. O sino ngayon? Sinong ano mo diyan, 'di ba? Meron bang tawag dito? Pinatukuyang abogado ni Sara? Para sa lahat yan especially lalo na sa mga lawyers at law students. Alam yan. Ito si Papalusot pa ni Miss Minchin. Gaga. post itong si Ligutan tungkol nga dito sa misleading questions. And I will quote, sinabi niya, a principle all lawyers and law students know by heart, misleading questions are not allowed even on cross-examination. End of quote. Walang pinangalanan dyan, si Ligutan sa post na yan. Pero naibahagi niya yan sa kanyang social media matapos nga yung naging diskusyon ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer kaugnay nga doon sa misleading questions at later on ay pinuna o sinita nitong lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison. Gate pa niligutan, as to the timing ng pagpo-post niya, wala naman daw siyang dapat konsidera sa kanyang pagpo-post. Narito ang pahayag ni Ligutan. Okay din, napakinggan nyo na yan Parehas lang yan mga kaiksena. Dito tayo kay Attorney, kay Congressman Ridon. Subjudice. Ibig sabihin, bawal po yung anumang pahayag. Wala naman, di naman papasok dyan sa subjudice. Subjudice yung pinusi. Wala namang pinatutungkolang kaso. Di ba? Wala namang pinatutungkolang kahit anong merito ng kaso. Wala.
Oh. na maaaring maka-impluwensya doon sa kahihinatnan o kalalabasan nga ng ng paglilitis. At ayon nga doon sa prosekusyon, wala ni anuman dyan na nilabag itong si Attorney Ligutan. At gate nga nila, isa na raw, isang tabi na lang ni Presiding Officer Cheese Escudero itong anilay pag-iyak ng defense team tungkol sa usapin na yan. Pakinggan natin itong kanilang mga Pag-iyak. pahayag. Dapat itabi nung pong presiding officer ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito. Oh. Do not gaslight the nation that kasalanan po ni Attorney Ligutan kung bakit ho pumutok sa mukha po ng depensa ito pong bagay na ito. Meron Pumutok talaga sa mukha ni Attorney Berna. Uy. Ba, may sarili kang brand ng kape? Oo ba? Sige. bang siyang sinabi na hindi makatotohanan? No, wala naman ho. It was just a guidance with respect to an elementary evidentiary rule. No? So, di na natin tatapusin kasi baka maubusan ako ng oras. So, maliwanag yan ang napapala. Pagka ang amo ninyo, kagaya ni Sara Duterte bangag. Nakita niyo ba yung bagong post ko sa Facebook page? Di ba? Parang ewan lang si Sara Duterte kung magsalita. Oh. Bangag na bangag talaga si Sara Duterte. Oh, ano masasabi nyo? Comment nyo lang dyan. Puntahan na natin tong susunod na bangag na topic. Oh, asa na ba yun? Oh, let's go sa go. Subscribe